kalabaw. Baw. Dati sa Pilipinas, walang kalabaw. Meron lang tayo noon na tinatawag na tamaraw. Dala ito ng mga Malay sa kanilang pagdayo dahil napansin nilang matibay at malakas ito. Mula nooy, naging katuwang ito ng mga Pilipino sa kanilang pamumuhay at kanilang trabaho. Pero dahil sa pag-aaral, mayroong natuklasan. Maraming palang gamit ang kalabaw, hindi lang sa sakahan. Meron din pala itong gatas at napakasarap pala at mas masustansya pa kesa sa baka. Pwede tong inumin o pwedeng gawin keso. Napakaraming kalsyo na pampalakas ng buto. O kaya pag nasa bahay ka at walang ulam sa kanin, isabaw lang ito at budburan ng asin. Hindi pa to napapagod, malakas ang resistensya. Kahit sakyan mo ng sakyan, hindi kailangan ng gasolina. Kayo na ang bahala kung ano ang kursanada, pero hindi ito ang totoong kahalagahan ng kalabaw. Ako po si Benjamin Francisco Patito ng Cardona Rizal. Napakahalaga po ng kalabaw sa magsasaka dahil ito po ay siyang ginagamit sa pagtatabi at saka sa pagpapantay ho. Mas maganda ho ang pantay ng kalabaw kaysa pantay ng makina. At ito rin ho ang ginagamit namin para paghakot ng palay. Yun ho kahalagahan ng kalabaw sa magsasaka. At yun ho hindi kaya ng makina, kalabaw ho ang gumagawa. Kapag ho kayo may kalabaw na babae, kagatasan pa ho at may pagbibili pa ho ang gatas ng kalabaw. Gusto ho naman ng mga Pilipino yun, lalo na sa mga probinsya. Ay tinatarato ko ho rin na parang kasama ko sa bahayan. Kung magkamisan nga ho mas makuha pa sa anak ko yan dahil ako pinapaliguan ko ho yan. Ginugupitan ka, yung anak ko hindi ko pinapaliguan na sa ngayon. Sa isang magsasaka, ito ang kanyang karamay, isang tunay na kaibigan at katuwang sa buhay. Mula sa pag-aararo at pagtanim ng palay hanggang sa pag-ani kasama sa paghihintay. Hindi ka iiwan at laging nasa tabi mo, matindi man ang sikat ng araw o kahit bumagyo. Minsan lang minamalas, napipilitan siyang ibenta pag may nagkasakit, pag wala nang makain, at lalo na pag si ate walang pang matrikula. Pero okay lang yun. Alam niya naman ang papel niya sa buhay. Taga-buhat, taga-igib, taga-araro, taga-hila. Kasama siya sa hirap at ginhawa. Kadalasan talaga siya ang nagsasakripisyo para ang pamilya niya ay maisalta. Kaya lahat tayo dapat nating isipin ang tunay niyang halaga, dapat nating dibdibin. At ang ating kalabaw ay huwag balik walain. Alam niyo ba, pag wala siya, magkukulang tayo sa kanin? Tratuhin ng mabuti. Pag may sakit, gamutin. Huwag niyo sasaktan at dapat na todo mahalin. Dahil pag nawala siya, paano na si tatay? Paano na kami? A farmer's best friend, ang kalabaw. Bow!